Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Noong nasa Pangasinan pa kami, natatandaan kong may naging karanasan ako. Hindi ordinaryong karanasan dahil isang hindi pangkaraniwang nilalang ang aking nakaharap. 17 anyos pa lamang ako noong mga panahong yun. At tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Bebot. Nagsimula ang lahat nang makabili ang aking ama ng isang manok panabong. Kulay puti ito na meron ding iilang maiitim na balahibo. Lingid sa kaalaman namin na hindi pala ito pangkaraniwang manok. Araw-araw itong inaalagaan ng aking ama, na mas anak pa ang turing kesa sa akin. Lahat ng kakailanganin ng manok ay naiibigay ng aking ama. Palagi niya itong karga-karga na parang talagang isang anak niya. Makalipas ang 2 linggo mula nang mabili ito ng aking ama mula sa isang matanda na naroon sa sabungan, inihabilin ang manok sa akin dahil kailangan ng aking ama na bumalik sa Saudi bilang isang OFW. Ako naman ay hindi mahilig sa manok. Humindi ako nung una. Subalit, napauuna lamang ako dahil wala na akong magawa. Nang makaalis ng aking ama, palagi na lamang akong nakasimangot sa tuwing maiisip o mapapaharap sa manok. Ngunit, wala akong magagawa kung hindi ang alagaan ito. Unang araw nang makapag-abroad ang aking ama, may napansin agad akong kakaiba sa manok. Ni kahit isang beses, hindi ko ito narinig na tumilaw. Nanatili rin itong nakatayo at sinusundan ako ng tingin. Maging si Uncle Ben ay nagdududa na rin sa manok. May pagkakataon nga na pabiro akong sinasabihan ni Uncle, "Baka hindi manok yung nabili ng tatay mo. Nako, marami pa namang loko-loko sa panahon yun. Ingat ka na, lalo na't ikaw lang ang palaging naiiwan dito sa bahay. Kung may kahina-hinala sa manok na yan, huwag kang mag-alangang ihawin yan." Patawa pa ni Uncle. Sa sinabing yun ni Uncle Ben, mas lalo lang nabuhay ang pagdududa ko sa manok. Sa 2 araw ng pagbabantay sa manok, dakong tanghali yun, kasalukuyan akong kumakain ng pananghalian nang bigla na lamang itong nagwala sa kulungan. Nagmamadali naman akong tumungo sa likuran ng kusina kung saan ito nakalagay. Pagdating ko ron, maraming bakas ng kuko at kung saan-sang bahagi ng kanyang kulungan. Nakatindig na rin ang manok at titig na titig ito sa akin. Natanggal pa ang kabilang dingding ng kanyang kulungan. Kinakabahan akong inabutan ko ito ng patoka at tubig. Inaantay ko pa ng ilang sandali kung kakain ba ang manok. Subalit, tinuka lamang nito ang lagayan ng patoka at saka tinapon ang laman. Ganon din sa tubig.
Namilog na lamang ang mga mata ko sa ginawang iyon ng manok. Dali-dali kong tinawag si Uncle Ben na nasa bakuran, habang gumagawa ito ng upuang gawa sa kawayan. Agad kong sinabi kay Uncle ang nangyari, at sabay na kaming tumungo patungo sa kulungan ng manok. Ngunit pagdating namin dun, wala na kaming naratnan. Ano ba't sirang-sira na ang kanyang kulungan? Sabi na, hindi yun manok eh. Ang bilis kasing maisa ng tatay mo pagdating sa manok. Kaya yan, ano kayang elemento ang kanyang nauwi? Hindi ko mawaring kung anong emosyon ay meron sa boses ni Uncle Ben. Ngunit parang galit na galit. Ngunit para ding nangungutya. Hinanap namin ang manok sa bakuran at sa paligid, hanggang nakarating na kami sa kabilang bahay sa paghahanap. Subalit wala kaming nakita. Ganun din kay Uncle Ben. Bumalik na lang kami sa bahay. At sa hindi inaasahan, naroon lang pala sa loob ng bahay ang manok. Nakapatong ito sa ibabaw ng mesa at palipat-lipat pa ang tingin sa amin ni Uncle Ben. Sininyasan ako ni Uncle Ben. Nakuhanin na ang karet sa gilid ng gripo. Dahil nag-iba na raw ang pakiramdam niya. At posibleng may hindi magandang mangyayari. Agad akong tumalima at nagmamadaling lumabas. Kinuha ako ang karet at saka bumalik sa loob. Subalit pagpasok ko, hawak-hawak na ni Uncle Ben sa leg ang manok. Subalit ang nakapagtataka, hindi man lamang nagpupumigas ang manok. Wala ring ingay na nagmumula rito. Nang muli kong tingnan ng manok, buhay pa naman ito at hindi patay. Subalit hindi talaga pumapalag. Kailangan nating mailayo rito. Bebot, ilayo natin tong manok. Delikado ang manok nito, sabi pa ni Uncle Ben, habang unti-unting inaabot ang lubid na nakatali sa may kisame. Nang maabot iyon, agad na itinali ni Uncle ang manok at saka kinuha na rin ang karet mula sa akin. May sako sa likuran. Kuhanin mo yun. Dali mo dito. Karagdagang utos pa ni Uncle. Napapatanong na rin ako dahil naguguluhan ako sa nangyayari. Ano po ba talagang nangyayari, Uncle? Tanong ko. Sa halip na sagutin ako, pinagtulakan na lamang ako ni Uncle at minamadali ako sa kanyang utos. Sumunod na lamang din ako. Pagkakuha ko, ay bit-bit ko ang sako sa aking kanang kamay at humahangos akong pabalik sa loob ng bahay. Pagkakita ko, ay nakadistansya na ang manok at si Uncle Ben. Habang si Uncle Ben naman ay dumadaing dahil sa natamong sugat sa magkabilang braso nito. Nakawala na rin sa tali ang manok at palakad-lakad lamang sa harapan ni Uncle. Gamitin mo ang sako, Bebot! Dakpin mo ang manok na yan! Utos pa ni Uncle habang pinapatigil ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Hinarap ko naman ang manok at inihanda ang sako para dakpin ito. Nang ilang layo na lamang ang pagitan ko sa manok, bigla na lamang itong lumipad at diretsong kinaskas ang mukha ko gamit ang nagtutulisan nitong mga kuko, maging ang tahid nito. Napasigaw ako sa sakit. Napakahapdi at lubhang makirot ang sugat. 3 guhit talaga sa noo hanggang sa pisngi ang nagawang sugat nito sa akin.
Mabuti na lamang at hindi tumama sa aking mata. Subalit kahit na ganun pa man, mahapdi talaga ang sugat. Sa pag-atras ko, si Uncle Ben na ang humuli sa manok. Subalit nadagdagan lamang ang sugat na natamo niya sa pagiging marahas sa manok, na para bang may espiritu ng masamang elemento ang taglay ng manok na yun, para ganun na lamang kung manakit. Natigil lang si Uncle Ben nang nagtamo na rin ng maraming sugat pa sa katawan. Tila napakalakas ng manok. Para talagang bagong hasang patalim ang mga kuko ng panabong na yun, at tumatag sa balat, at nagiiwan pa ng lubhang kirot. Lumabas ang tandang na parang wala lang nangyari. Si Uncle Ben naman ay hinatid na lamang din ito ng tanaw at hindi na hinabol pa. Ayon pa kay Uncle Ben, baka kamatayan niya pa ang magiging bagsak niya kapag nagpumilit siyang hulihin ng manok. Habang ginagamot ang bawat isa, napapatanong ako kay Uncle Ben tungkol sa manok na yun. Napaka-imposible naman at hindi talaga ako makapaniwala sa nangyaring yun sa amin sa manok. Ang tugon lang ni Uncle Ben ay hindi naman daw talaga yung manok. Isa raw yung bantay. Isang uri ng aswang. Matandang aswang na lalaki na may kakayang maging isang tandang o manok panabong para makabiktima ng kanyang planong biktimahin. Kadalasan daw, nakatira ang ganitong klase ng aswang sa mga naglalakihang puno malapit sa ilog. Noon, lumalabas lang daw ito sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan at madalang lumabas kapag gabi. Pero nag-iba na raw ang ihip ng hangin nang napapadalas ng pagputol ng puno na kanilang tinitirahan. At dahil nag-aanyo itong panabong, mananabong ang kadalasang nabibiktima. Babalik po ba yun, Uncle? Umiling si Uncle Ben bilang sagot. Wala pa raw siyang nababalitaan na bumabalik ang bantay sa kanyang biktima matapos umalis. Lalo na't hindi kami ang nakabil sa kanya. Siguro, kapag nakauwi na ang tatay mo. Pero, napaka-imposible naman kung babalik pang aswang na yun sa susunod na mga 5 taon. Patawang sabi ni Uncle Ben habang maingat na binibendahan ang sugat ko sa mukha. Tumango naman ako at nagpatuloy sa gawain sa araw na yun. Sa pagsapit ng gabi, ako na lamang ang naiwan sa bahay dahil nagpaalam si Uncle Ben na pupunta lang sa kanyang kaibigan dahil sa usapan nilang mag-iinuman. Ngunit bago siya umalis, may inihabilin siya sa aking isang maliit na bato. Natawa pa nga ako nang matanggap yun. Ano pong gagawin ko sa batong ito, Uncle? Tanong ko. Tawanan mo yan sa ngayon. Ngunit pasasalamatan mo rin yan sa huli. Tugon ni Uncle Ben, sabay kaltok sa akin. Kung sakaling may mangyari habang ikaw lang mag-isa, gamitin mo lang yan at ilalayo ka niyan sa peligro. Isa yang pangil ng kidlat, sabi pa ni Uncle Ben at umalis na. Pagkatapos, may mga katanungan man sa aking isipan. Ipinagkibit balikat ko na lamang at nagsimula na sa pagsarado ng pinto at mga bintana. Pasado 10:00 na nang maalimpungatan ako sa ingay sa labas. May nagpupukpok sa bintanang malapit sa kusina.
Nagmamadali naman akong tumungo ron sa pag-aakalang si Uncle Ben yun. Ngunit nang buksan ko ang bintana, wala naman akong nakitang tao o kahit anong maaaring makagawa ng pagkatok. Pabalibag kong isinarado ang bintana at babalik na sana sa pagtulog. Ngunit muli na namang umarangkada ang katok sa bintana at ang lalakas pa. Napalitan na ng galit ang aking antok at pasigaw ko pang binantaan ang nambubulabog. Subalit, naduwal ako sa kinatatayuan ng isang dambuhalang manok panabong ang bumungad. Kakulay ito ng manok na nabili ng aking ama. Pinapagaspas pa nito ang pakpak at saka dumapo sa bintana. Sa normal na laki na, nang sumagi sa isip ang bilin ni Uncle Ben. Dali-dali kong tinungo ang aparador at kinuha ang batong ibinigay sa akin ni Uncle. Itinapat ko pa ito sa noo at papikit-pikit na nagdasal sa kaitasan. Todo-todo ang pinaghalong kaba at takot ko sa mga oras na yun at napapapikit na lamang ako sa sulok. Mula sa pagkakadapo ng manok sa bintana, tumalon ito at naging isang matandang aswang na nang bumagsak sa sahig. Agad na humalos sa kahanginan ang nakasusulasok niyang halimuyak. Tumutulo pa ang laway nito. Hindi ko mailarawan kung ano itsura nito. Pagalaw-galaw pa ang naghahabaan niyang kuko at sumasabay pa ang kanyang naghahabaang dila. Triple ang panginginig ko nun at hindi na magawang kumurap. Naging malikot ang paningin ng aswang at napalipat-lipat ang tingin sa kung saan-sang anggulo sa kabuuan ng bahay. Parang may hinahanap siya. Subalit hindi niya makita. Pasinghot-singhot din ito sa hangin. Isang lunok pa ang nagawa ko ng matapat ito sa kinatatayuan ko. Subalit kahit nasa harapan na niya ako, para bang hindi niya ako nakikita at nilagpasan lamang ako. Sinusundan-sundan ko pa ito kahit na nilalamon ng takot upang masigurong hindi nga ako nito nakikita. At tama nga, hindi ako nito nakikita. Ilang sandali pa, nag-anyong manok muli ito at lumipad na palayo. Isang buntong hininga naman ang pinakawalan ko. At doon na naglabasan ang butil-butil kong pawis. Nanlalamig pa nga ang aking buong katawan. Matapos ang ilang sandali, at nang hindi na nagparamdam ang aswang na manok, tinalian ko ang bato at ginawa kong kwintas. Dinobli-dobli ko naman ang pagkandado sa bawat bintana at pinto. At nang masiguro ko ng sarado, ay saka ako bumalik sa higaan. Subalit magdamagan naman akong gising dahil hindi ko pa sigurado kung babalik pa ba ang nilalang na yun. At mas mabuti na yung gising para maging alerto, lalo na kung sakali mang babalik yun. At dahil sa mabisang taglay nang ibinigay sa akin ni Uncle Ben, maging ngayon man, ay nagagawa ko nitong maiiwas sa anumang sakunang gawa ng kadiliman at kasamaan.